Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung ako po ay elementary sa aming bayan sa Giwan, tuwing piyesta po, mayroon kaming perya o peryahan ang tawag sa amin. Di ko alam kung nakapunta na kayo sa isang perya. Nandoon ang mga pagsusugal, nandoon ang roller coaster, nandoon ang mga magic, at kung ano-ano pang entertainment para sa mga tao na nagbibigay ng kasiyahan sa isang bayan na nagpepiesta. Nung elementary ako, tuwing piyesta, kasama sa peryahan yung mga magicians, nagmamagic sila. At tuwing piyesta, kasama ang aking tito at ang ilang mga pinsan ko, nanonood kami ng mga magic na yun. Kahit paulit-ulit. Pareho rin na nakita namin nung the year before, at the year before that, ganun din ang kanilang magic. Pero every time na kami ay manonood, manghang-mangha talaga kami. Papaanong biglang lumalabas sa kamay ng magician yung kalapate at lumilipad? Papaano mula sa isang baso, nagiging bulaklak ang hinahawakan, and things like that. Hanggang sa isang araw, kinento sa amin ng tito namin kung papaano ginagawa ang magic. Tinatago daw minsan sa likod ng magician yung kalapate, minsan daw dahil mahaba ang kanyang sleeve, nasa loob ang bulaklak. Pero kahit alam namin kung paano nangyayari ito, namamangha pa rin kami. Pero eventually, habang lumalaki kami at paulit-ulit na pinapanood yung magic na ginagawa, nandun pa rin ang pagkamangha, pero lagi namin pinag-uusapan, uy, tinago niya ng ganito. Nagiging observant na. Uy, tingnan mo kung paano niya kinuha ang bote. Something like that. So kahit namamangha pa rin kami kung paano mabilis ang kamay ng magician, pero pinag-uusapan namin, papaano ginagawa ang magic. Sa Ebanghelyong binasa, ang ating Panginoong Hesus, maraming mga tao ang sumusunod sa Kanya. At maraming mga tao na sumusunod sa Kanya ang manghang-mangha sa Kanyang ginagawang pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalayas ng demonyo. Nandun ang kanilang pagkamangha sa paraan ng pagpapagaling ni Jesus. Nandun ang kanilang wow. Ang wow na papaano niya pinalayas ang demonyo. Papaanong nakapagsalita ang isang pipi. Nakarinig ang isang bingi. Yun nga lang ang problema ni Jesus sa kanila dahil sa kanilang pagwaw, sa kanilang pagkamangha, wala silang pananampalataya sa Kanya. Namamangha sa himala na Kanyang ginawa, pero walang pananampalataya. Bagkus sa Ebanghelyong binasa, nakita nila kung paano niya pinalaya sa masamang espiritu, pero pinag-isipan pa nila ng masama si Jesus. Napawaw sila na lumayas ang espiritu at nakapagsalita yung pipe, pero sa loob ng kanilang puso at inisip nila, dahil sa demonyo din yan. Nakapagpalagaling siya ng isang inaalihan ng masamang espiritu, pero dahil din yon sa demonyo na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Kaya kailangang i-explain ni Jesus sa kanila, ano ba ang proseso at mangyayari kung ang demonyo, kakalabanin niya ang kanyang sarili. Ang problema ni Jesus, hindi ang mga tagasunod, kundi ang problema niya sa kanyang mga tagasunod, ang pananampalataya nila sa Kanya. Ngayong panahon ng Kwaresma, isa sa mga bagay na ating pwedeng pagnilayan ay ang mga pangyayari. Biyaya, I would put it in quotation, biyaya sa ating buhay. Kasi may mga biyaya na totoong nanggagaling sa Diyos, may mga biyaya din na bagamat biyaya,
pero pwedeng hindi nanggaling sa Diyos. Ano ang ibig kong sabihin? Dalawang halimbawa po. Ngayong panahon ng Kwaresma, pwedeng mangyari na Biyernes, binigyan ka ng isang masarap na barbecue. Ulam sa gabi. Liempo. Takam na takam ka. Nagugutom ka. At binigay ito ng iyong kapitbahay dahil nakikita nilang, uy, wala kayong ulam. Eto po, liempo, barbecue, crispy pata, pampabata. Tapos mong kumain, mapapalapit ka sa Diyos. Pero alam mo at alam natin na ngayong panahon ng Kwaresma, hinihikayat tayo ng ating simbahan na hindi kumain ng karne tuwing Biyernes. Hindi dahil pinagbabawalan tayo, kundi hinihikayat tayong huwag kumain upang sa ating pagpipigil na kumain, mas lumalalim ang ating pagninilay sa panahon ng Kwaresma. Now, tatanggapin mo ba ang crispy pata na iyon? Siyempre, Father, biyaya. Biyaya ba mula sa Diyos? O biyaya na may kasamang tukso na salungatin ang paghihikayat ng simbahan sa atin? Ang tawag sa ganyan, discernment of the Spirit. Pagninilay sa Espiritu. Alam niyo po, tuwing eleksyon, lalong-lalo na sa aming probinsya, lagi ako natatawa sa mga kandidato na nanalo. Lord, maraming salamat, nanalo ako sa eleksyon. Salamat sa mga taong sumuporta at patuloy na sumusuporta sa akin. At magpapamisa. Wala namang problema sa pagpamisa dahil pasalamat sa Diyos. Yun nga lang, hindi siya kasi nanggaling sa Diyos. Hindi dahil sa Diyos ang pagkapanalo, kundi dahil sa pera. Kung walang pera, walang panalo. Kaya natatawa ako lagi kapag sinasabi ng mga kandidato na nanalo na, maraming salamat sa Diyos, tinulungan ako na manalo. Hindi po Diyos ang tumulong. Ang Diyos-Diyosan na pera na minsan, or madalas, sinasamba natin sa panahon ng eleksyon. Kaya mga kapatid, ano ang punto na gusto kong ibahagi sa inyo? Simple lang na mga halimbawa, dalawang halimbawa, pero nagbibigay sa atin ng pagkakataon ngayong panahon ng Kwaresma na napalalimin pa ang ating pagninilay tungkol sa ating espiritu. Ano yung mga bagay na ating tinatanggap na biyaya sa ating buhay? Sinasabi kong biyaya dahil bigay naman talaga sila sa atin. Yun nga lang, sa pamamagitan ng pagninilay sa Espiritu o discernment of the Spirit, makikita natin, ang biyaya bang ito nanggagaling ba talaga sa Diyos o galing sa demonyo? Kasi pwedeng mangyari na ang demonyo, ang isang bagay na masama, hindi niya ipapakita sa atin ng masama. Ipapakita sa atin sa isa paraan na magugustuhan natin at matatakam tayo. Ngayong panahon ng Kwaresma, magandang pagkakataon na pagnilayan natin ang mga pangyayari, ang mga tao, ang mga bagay sa ating sarili. Biyaya ba sila na nanggaling sa Diyos o biyaya sila na nanggaling sa demonyo?